Magandang umaga po muli sa ating lahat. So, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay muling biniyayaan ng Diyos na magkasama-sama sa ating bahay-sambahang ito para tayo po ay sumamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. At bahagi po nito ay ang atin pong pag-aaral ng Kanyang banal na salita. At salamat din po sa mga bisita po natin. Naririto pa ho ba yung mga bisita natin kanina? Okay, salamat po sa inyo. At doon po sa bagong dating, meron ho bang bisitang bagong dating? Okay, doon po naman sa tirati ng naparito, kami po ay natutuwa na kayo po ay nakakasama at kami po na may naniniwalang mayroon po kayong napupulot na mga katotohanan sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At tayo po ay dadako na po sa atin pong pag-aaral. Tayo po ay nasa sa buwan po ng Abril, o Mayo, ginaurong. So at tayo po ay mayroong ating paksang pinag-uusapan. Ito po ay ang tungkol po sa eschatology, na ito po ay malawak na bahagi, sapagkat ang ibig sabihin po ay tungkol sa mga bagay na mangyayari sa huling panahon. At bilang tagapanguna, ay nakikita po natin ang mga kung ano-ano nga pong nangyayari. Pero ano ang dapat nating maingatan at mapaghandaan? Ang atin pong higit na dapat mapaghandaan ay ang atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoong Diyos, na hindi po ito masira o magkaroon ng anumang negatibong bahagi sa ating buhay, kundi tayo po ay patuloy na manangan at tunay na gumanap ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ngayon pong umaga ay ang atin pong talata na bubuksan ay dito po sa aklat ng Efeso, sa kabanata pong 6, at ang talata po nating babasahin ay ang talatang 10 hanggang sa talatang 18. Efeso, kabanatang 6, talata pong 10 hanggang sa talatang 18. So kung inyo pong nakita na, ay tayo po'y tumayo bilang atin pong pagpupugay sa Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Ito po ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, ay gayon din po naman ay ating inaangkin sa panahong ito na tayo po'y kasama sa tagubilin o sulat na ito sa ating buhay upang ito po'y ating maunawaan, yakapin at maipamuhay. So, ganito po ang sinasabi sa verse number 10. Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo. Siyempre tayo po yung kayo. Sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kaniyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Alam po natin ang dyablo ay talagang gumagawang patuloy. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos
upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bikis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na manalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing na patungkol sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal na salita. Tayo muna po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na biyaya nga po ng buhay na inyong ibinibigay sa amin, sa patuloy na pagkakataong dinadala mo kami sa iyong bahay-sambahan upang kami, O Diyos, ay magpuri sa iyo at gayon din po ay mag-aral ng iyong salita. Salamat po ng marami, O Diyos. At ang dalangin nga po namin sa mga bahaging ito ng pagbubulay, inyo pong tutulungan ang bawat isa sa amin. Ako na iyo pong ginagamit sa pagbabahagi ng salita, ay humihingi po ng inyong biyayang karunungan, kahusayan, pagkilos ng iyong Santong Espiritu. At gayon din po sa pakikinig ng bawat isa, ay kayo rin po ang kikilos at gagawa sa amin diwa upang makita po namin ang kahalagahan ng mga bahaging amin pong pagbubulayan ngayong oras na ito. At umaasa nga po kami sa tagumpay na inyo pong gagawin sa aming kalagitnaan ngayon. Ito po aming hinihinging may pagpapasalamat po sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. So, ngayon nga po ay tayo'y nasa patuloy na pag-aaral tungkol pa rin nga po sa huling panahon. At nagpapasalamat po tayo na meron po tayong banal na kasulatan na ang ating pong Biblia ay hindi po masabing wala siyang kamalayan sa mga mangyayari sa huling panahon. Actually, ang banal na kasulatan po ang source of our knowledge, how this world will go on, kung paano po ang mundong ito ay magpapatuloy. At ayon po sa ating napag-aralan na, sa mga nakaraang pag-aaral natin, ang sabi po ng banal na kasulatan, sa huling panahon ay lalo pang sasama ng sasama. Yan po. Kaya po naman, ay alam po natin kung ano ang nangyayari sa buong daigdig. Nabanggit po natin sa unang preaching natin ang gera, ang lindol, at kung ano-ano pa. At hindi lamang po yan ang mga mangyayari sa huling panahon, kundi sabi nga po sa mga maliliit o mga detalyeng bahagi, ay ang mundo po'y pasama ng pasama. At tayo po ay mayroong banal na kasulatan na bumabanggit po ng bahaging ito, na kung saan po sa kasamaang ito ay binabanggit din po maging sa buhay ng mga tao at nating mga mananampalataya, yun pong magiging lawak nito, itong kasamaang ito, sapagkat ito po ay makakaapekto rin po up to the condition of our faith
ay ito po'y makakaranas ng, sabi nga ay paggawa ng kasamaan sa huling panahon. Naririyan po at susubukin po ang mga tao sa iba't ibang kaparaanan, maging ang mga mananampalataya sa iba't ibang kaparaanan ng kanilang buhay. Maging yung ating pananampalataya ay susubukin din po. At ito po ang isang bahagi na kung saan po ay tayo'y pinapaalalahanan na maging maingat sa atin pong mga sarili. At nakalulungkot po na sabi nga po ay marami pong mga mananampalataya ang naapektuhan na, kumbaga affected sa kanilang spiritual life at hindi na po nila na ipaglalaban ang kanilang dapat ipaglaban sa Panginoon. Kaya po naman tayo ay patuloy na nag-aaral ng tungkol sa huling panahon. Ang nais po natin ay atin pong maingatan ang atin pong pananampalataya hanggang sa bumalik ang ating Panginoon. Kaya po ngayong umaga, ang atin pong pag-aaral, ang paksa po ay the victorious battle of the Christians in these last days. Ang laban ng Kristiyano, ang matagumpay na laban ng mga Kristiyano sa mga huling panahong ito. So yan po yung ating pag-aaralan. Mga kapatid sa Panginoon, ay nais ko pong ating maunawa na bilang mga mananampalataya ay meron po tayong laban. Okay? Meron po tayong laban. So, diyan po sa ating talata ay mapapansin po natin ang salita diyan sa verses 11 and 12. Sabi po rito, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo. Naririyan po yung salitang laban. Tayong mga Kristiyano, hindi naman tayo mga taong sabi nga ay unruly, mga cruel, hindi naman yun ang ating nature. Tayo po ay mga taong matahimik. Yun po yung ating kalagayan. Hindi tayo yung nakikipag-away kung kani-kanino mga tao. Ang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos ay espiritu ng kahinahunan ng pagtitimpi. Ngunit, ang sabi nga po dito sa ating talata ay mayroon po tayong laban. Okay? So, ito po inyong tandaan, mga kapatid. Mayroon po tayong laban ayon sa ating binasang talata. At dito naman ay binanggit na rin kung ano po yung ating labanan. No? Ang sabi po rito, ang ating labang ito ay hindi po laban sa laman at dugo. Hindi po barilan, no? Hindi suntukan, hindi espadahan. Yan po yung sinasabi. Kaya po sa mga bagong mananampalataya at maging sa ating mga, sabi nga matagal ng mananampalataya, ay palagi tayong ma-remind tungkol sa bahaging ito ng ating buhay. Meron po tayong labanang Kristiyano. Amen? Okay. Ngayon, ano po yung purpose ng ating kaaway? Ang purpose ng ating kaaway ay tayo po yung magapi, matalo. Yan po yung purpose. Matalo sa ating spiritual na buhay. At kung kayo po'y nakikinig ng balita, kayo ba'y nakikinig ng balita sa ibang bansa tungkol sa pananampalatayang Kristiyano? O nababanggit ko na po, marami pong mga Kristiyano doon po sa isang bansa, sabi 80% of the Christians were killed by those people who are against their faith.
Grabe, pinapatay sila. O pagka kayo na nakaunawa sa inyong pananampalatayang itinuturo ng Panginoon at kayo galing doon sa kanilang relihiyon, no, kahit na kayo'y miyembro ng kanilang pamilya, mismong ang kanilang magulang ang magpapapatay sa inyo. Okay? So yan po yung labanan. At gagamitin po ng kaaway ang lahat ng kanyang maaaring gawin. Physical, okay? No? Para lang ikaw ay saktan, para lang ikaw ay patayin, para lang ikaw ay igupo at panghinain sa iyong spiritual na buhay. At yan po ay nangyayari noon pa, ngayon ay nangyayaring patuloy at patuloy po itong magaganap. Sabi nga po nung aking naalalang balita, yun pong persecution ng Kristiyano ngayon ay mas marami kaysa sa noong unang panahon. Hindi natin alam ang ibang nangyayari. Diyan po sa, nalimutan ko yung pangalan ng missionary diyan sa ating, hindi pa gaanong malayo sa ating bansa. Na yung ruled by army ngayon, anong bansa yan? Hindi bang natatandaan yung bansa doon? Yung bansa na yan, dito lang sa Asia, no? Myanmar. Yan po'y ruled by military. At doon po narinig ko noon, yung mga churches ng mga Christians ay sinusunog. Pinapatay sila. So, ano pong ating nakikita? Yan po ay upang banggitin po sa atin ang katotohanan na sabi nga po ng ating banal na kasulatan sa Timothy, ang panahon, perilous time shall come. And actually, we are in this last period ng ating buhay. So, yan po yung ating ipinakikita, mga kapatid, mayroon pong labanan ang buhay Kristiyano. So, huwag po kayong maniniwala, kangay magkikibit-balikat, na akala natin tayo Kristiyano, tayo ay peaceful people, na hindi tayo nanggugulo, wala tayong kaaway, pero ang sabi po ng ating talata, meron tayong labanan. Okay? So, yan po yung unang nais ko po lamang mai-inject sa ating kaisipan. We have our enemies. At dito po sa ating binasang talata, mga kapatid, ay sabi nga po dito ng talata, no, na nakita na natin, tatapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbis kayo ng buong kagayakan upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng kaaway. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong taitaasan. Very clear po sa verse 12, yung ating labanan. It's not physical warfare, no? Bagaman ginagamitan po, inaatake yun pong ating mga katawang lupa, pero ang sabi po rito, hindi po labanan ng laman at dugo. Hindi po tayo nag-aarmas para tayo ay lumaban ng physical na labanan. Sa puntos na naririyan yung isang tao, pupuntahan natin at ating babatuhin, babarilin, o kung ano, hindi po yan eh. Malinaw po ang sinasabi po rito, ito po ay spiritual na labanan. Kaya makikita po natin dito, una, the truth about this battle of our life as Christians, but makikita rin po natin dito yung kagrabihan, the terribleness of this battle in our Christian life. Yung kabigatan ng labanang ito.
Yan po yung nais kong inyong pansinin dito. Yung kabigatan, kagrabihan ng labanan. Kaya po, sinasabi po natin ito'y terrible battle. Sapagkat, ang sabi nga po rito, it's not physical, but is spiritual battle. Abay, at alam po natin diyan, ang tunay na binabanggit sa ating labanan ay walang iba kundi ang kaaway na si Satanas. Napansin ba niyo sa verse 12? Sapagkat ang ating pakikipaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan po yung spiritual battle. At ito pong labanang ito, sabi rito, may pamunuan din po diyan. May kumukontrol po ng kasamaang nagpapasama ng mundo natin. At yan po ay ang espiritu ng kadiliman. Yan po ay si Satanas. Okay? So siya po ang nagmamaniobra ng mundong ito. Napapansin ho ba ninyo? Kung inyong i-analyze, bakit ba ganito ang ating mundong ito? Pinagsisikapan, pero makikita natin diyan yung manipulation na ginagawa. Akala mo pabor sa iyo, pero mamaya-maya, pag iyong inanalyze na mabuti, ay hindi pala pabor sa iyo, pabor sa kanila. Hindi pabor sa iyo. Nakikita ho ba niyo yun ngayon? Kahit doon sa ating mga kung ano-anong ginagawa ngayon, pagpapakabit ng kung ano-ano, inyong bulaing mabuti. Ayaw ko na lang pong idetalye ang kalahat-lahatan. Pero makikita po ninyo yung pong marami po sa mga namumuhunan. Wala po silang tunay na puso sa maraming mga tao. Ang gusto lang po nila, sila ang kumita at tayo ay maghirap. Pero kung inyo pong titingnan, yan ba'y makataong espiritu? Alam po natin na hindi. Ay bakit ganyan? No? Nagiging selfish po ang tao dahil po yung espiritong gumagawa sa taong iyon o sa mga tao. Alam po natin na yan po ay hindi simpleng bahagi. Naririyan po yung masasabi po natin kung bakit ito ay terrible na labanan sa buhay ng Kristiyano ay sapagkat ito po ay una, yung kanyang scope, yung kanyang luang, no? Pangbuong mundo po yan. Yung kanyang tagal, sa buong panahon na may mundo. At gaanong kabigat yan, napakabigat po niyan. Ay bakit nga po baga? Sapagkat ito nga po ay labanang spiritual. Na-affected ang ating mga physical na pagkatao. Affected din po rito yung ating mental na kaisipan, yung ating pangdamdaming kaisipan. Affected po nito. Anong intention? Wasakin tayo, sirain tayo. Sirain ang ating pananampalataya. Naririyan po ang spiritual deception. Kung inyo pong titingnan ang isang talata, diyan po sa Galatia, chapter 1, katabi lang po naman ng Epeso ang Galatia, meron po riyang sinasabing another gospel. Sa verses 1 to 8, sinulatan po yung mga taga-Galatia at sila po ay sa sulat na ito'y kinausap at makikita po natin dito ang sabi doon sa talata sa verse 6, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo mula sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo.
Ano bagang idinidiin doon? Yung ating kaligtasan ay ating tinanggap kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang katubusang ginawa sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Ay ngayon sabi rito, kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo na nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ay kung atin pong papansinin, sa madaling salita, naririyan po yung deception na ginagawa po ng mga taong iyon. Na yung gospel ng ating Panginoon ay sinisira. Pero pag tinanong natin, kanino galing yan? Kaninong espiritu yan? Yan po ay espiritu na mula sa kaaway. Doon sa ating binabasa sa Efeso, espiritu po yan na mula sa kaaway. Doon po sa Ephesians chapter 6, verse 11, naririyan po yung sinasabi, sapagkat chapter 6, verse 11, naririyan po yung sinasabing lalang na ng Diablo. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sa English po ay wiles of the devil. At yan po ay spiritual na bahagi. Okay? So mga minamahal, yan po yung ating naisipaunawa. Diyan po sa 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Binibigyan ko lang po tayo ng patunay sa ating sinasabi. 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Ito po ang sabi ng talata. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta. Mga bulaang propeta, marami. Na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng bulaang guro na mga agpapasok sa lihim ng mga papahamak na hiduwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magdadala sa kanilang sariling madaling pagkapahamak at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. So ano nakikita natin dito? Minsan naririnig natin yung sabing, lahat naman ika ng relihiyon ay mabuti. Lahat naman sa Diyos. Pero nung nakita natin dito, yung bulaang propeta, tama ba ang iniaaral niyan? Mali. Pero kanino galing yon? Na sa totoo, kung aral at aral, hindi po yan laban ng physical. No, hindi tayo nagamit diyan ng braso. Ito po ay mental na labanan. So, pandamdamin ding labanan. Siyempre, pag ikay nakarinig ng aral, iisipin na yung isip, dadamahin mo, tama ba ito? So yan po yung labanan dito. Kaya po ang sabi po natin, it's a terrible battle sa atin pong buhay Kristiyano, wide in scope, long in time and duration, and weighty sa kanyang timbang. Sapagkat ang intention nito ay wasakin ang tamang aral, sirain ang tamang pagtuturo, at maaaring kayo, tayong nandirito ngayon, kung hindi kayo careful, ay baka kayo maisahan. Ang sabi ko nga po sa inyo, ay yan po'y labanang mabigat. So, nandiriyan po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Naririyan yung pangdamdaming labanan. So, ano nang binabanggit dito sa chapter 10, verse 13? Doon na tayo. Bagaman 1 to 13 ang aking inilagay, ang sabi po rito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao, datapwat
Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ay ano ba yung tukso? Alin yung ina-approach niya? Mental, at saka emosyon. Pag nakakita ng magandang sasakyan, gusto ko magkaroon din noon. At kung ano-anong iisipin, kung paano siya magkakaroon. Nakakita ng gwapo, nakakita ng maganda, o ano man, marami pong way ang kaaway na gagawin laban sa atin. Kaya po ito'y spiritual battle. Mga kapatid, so sana po inyong naitatanim itong bahaging ito. Okay? Ngayon, pangdamdamin, makakaramdam tayo minsan pagka tayo may narinig na hindi maganda, pagtatanim sa ating kalooban. At to the point na yung ating good relationship ay masira. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 4, verses 29 to 32, at tabilang pong talata, chapter 4. Pinakikita lang po natin ang ilang mga bahaging ito. 29 to 32. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. At huwag ninyong pigatin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. At lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak at ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at mga magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ni Kristo na ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So, ba't naroon po sa atin yung damdamin? Nasaktan ang kalooban mo? Yun na ang kinikimkim mo sa iyong sarili. Yan po ay gawa ng kaaway. Kaya po, ang sabi po natin, ito pong labanan dito ay hindi po madaling laban. Sa panahong ito, mula nung una hanggang ngayon, paggrabe ito ng paggrabe. Ako po'y nakikinig din doon sa ating Senado, paminsan-minsan. Alalagay lang nung isa sa leadership, ngayon ay gusto na namang palitan. Sabi ko, itong mga ito? Kampihan na laan ng kampihan eh. Hindi ang iniisip ay ang kaayusan ng bayan. Kanina ako'y nakikinig habang kumakain eh. Kaya lang, balita yung kahapon. Yan ang aking napakinggan. Aalisin na naman yung isa at palagay ko ikaw, mas mahusay ito. Kaya nagpupulong na naman. Sa halip na isipin ang tunay na kapakanan ng marami ng mga tao, yung kanila lang sarili ang kanilang iniisip. So, but we are saying that this is part of this spiritual battle. Bahagi po ito ng labanang espiritual. Kaya po mga kapatid, atin pong binabanggit ang bahaging ito. Na ang nais nga po natin ay mapaalalahanan tayo, meron tayong kaaway, at grabe ang labanan ng ating laban. Sapagkat spiritual ang labanang ito. Amen po mga kapatid? Hindi simpleng laban ito. Ito po'y mahirap na labanan, tricking labanan. Sabi nga po, Satan has his wiles, mga katusuhan ng dyablo na i-inject sa isipan ng mga tao. Ako, pagka nagpapahinga, nakikinig, pinagdidebate yung talata ng Biblia.
na ang intention ay para lang pasubalian ang isang katotohanan sinasabi ng banal na kasulatan. So yan po mga kapatid, ang nakikita po natin, at dahil po diyan sa kanyang katusuhang yaan, alam po natin na una-una si Lucifer mismo ang bumagsak. No, saan ba nanggaling yung kasalanan ni Lucifer? Sa kanya po. Sabi po ng Bible, nung makita niyang siya ay maganda, no, makapangyarihan, siya po'y nagmataas laban sa Diyos. At siya po, sa kanya po nagsimula yung panunukso. At nakita po natin sa Bible, naririyan si Samson, nakakita na magandang babae, napatukso. Naririyan po si David, nakita yung magandang babaeng si Bathsheba, napatukso. Bagsak ang buhay, wasak ang kaniyang, sabi ngayon, naging bahagi ng buhay nung panahong iyon dahil ng kaaway na sinasabi natin ngayon. So mga kapatid, sana po ay mapaalalahanan po tayo mula sa ating talata na mayroon po tayong kaaway. Ngunit, katulad po ng sinasabi ng ating talata at ang ating pag-aaral, ayun pong tayo'y makapagtagumpay. Yun yung ating sinasabi. Ang gusto ng Diyos, magtagumpay po tayong lahat. Amen? Amen nga po baga? So, yan po ang binabanggit dito. Paano po tayo magtatagumpay? The triumph in the Christian battle. Diyan po sa verses 10 and 11, ay meron po diyang hamon. Ano po ang sabi? 10 and 11, hamon sa atin. Sabi po ng talata, sa katapus-tapusay mangagpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Anong idea ng upang? Magtagumpay. Manalo tayo. Ano? So sa madaling salita, kalooban ng Diyos na tayong lahat ng mga mananampalataya ay mayroong matagumpay na buhay. Amen po? Hindi po kalooban ng Diyos na sino man sa ating Kristiyano'y bumagsak ang buhay. Amen? Pero naririyan ang dyablo na palagi nang gigiri-giri sa atin. Nang gigiri-giri. Ha? Anong tawag dyan? Ali-aligid. Yan. No? Giri yan. Para yung manok. Nasa sabungan na giri. Ano? Yun. Ali-aligid. Roaming around. Larking around. Ano? Nakatago diyan. Titingnan ka. Saan ba? Ano ba ang weak point ng taong ito? Saan ko ba siya titirahin? So mga kapatid, dapat po nating makita ang bahaging ito. But, ang sabi po ng ating talata, ang nais ng Panginoon, tayo pong mga Kristiyano ay dapat magtagumpay. Gusto ho ba nyo nagiging matagumpay tayo? Amen? Okay, so, ano yung ating kinakailangan? Verses 13 to 18, naririyan po ang ating talata. Una sa verse 13, ano po ang sabi? Dahil dito ay magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang tayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magkagayoy, magawa ang lahat ay magsitibay. So ano pong unang nais nating sabihin? To be able to win this battle, to make us victorious in our Christian life. Una muna po ay yung recognition or awareness that we have our enemies na dapat ay labanan. Amen po? Yan po yung sabi rito Dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Dahil may kaaway. Mga Kristiyano, mga young people, mga ama, mga ina, mga young pillars, may kaaway tayo. No?
Intensyon ng kaaway, wasakin tayo, sirain tayo. Na? Kayo ba'y nakakaramdam sa inyong sarili? Ha? Minsan kayo tinutokso ng kaaway? Nakakaramdam ho ba kayo? Oo. Ay yung hindi po nakakaramdam ay walang pakiramdam. No, pero meron po niyan. So awareness po. Para magtagumpay, we ought to recognize something. Una, awareness about the enemies that is roaming around us. Yan po ang ibig sabihin ng salitang wherefore. And then, pangalawa sa verse 14, naririyan po yung sabi ay utos. Magsitibay kayo. Yan po ang sabi. Stand therefore. Magsitibay kayo. Inyong labanan, yung kaaway na yan. Huwag kayong gumibap. Yan po yung sabi doon sa salitang to stand against our enemies. And then sa verse 13, ang sabi riyan, to take the whole armor of God that ye may be able to withstand in the evil days. Inyong dalahin ang buong kagayakan ng Diyos. Inyong pansin ninyong pangungusap diyan sa ating talata. No? Ang nandiriyan po ay the whole armor. Hindi armors, kundi armor, singular. No? Nang ibig sabihin, alinman diyan ay huwag mong iwawala. Alinman diyan, ang sa Diyos ay kumpleto. Na, composite po yan. Pag sa Diyos, kumpleto yan. Na, kung inyong papansinin, naalala ko nung kami inuordinahan doon sa doon sa Malabon, tinatanong, ay bakit baggai ka? Yung fruit of the Spirit ay hindi fruits of the Spirit, kundi singular fruit of the Spirit. Sabi ko, ano nga ba nasagot doon? Basa ng basa, yun, naiintindihan. So, gayon din dito, armor of God, hindi marami, kundi ang ibig sabihin, yaang mga yan, no, yan ang armor. Walang kulang diyan. At pag binawasan mo ang isa, no, hindi ka magtatagumpay. So, nandiriyan po mga kapatid, ang sabi ng verse 13, take the whole armor of God, that ye may be able, upang ikaw ay makatindig laban sa gawa ng dyablo. Ano yung armor na yan? Verse 14. Isa-isahin na po natin. Verse 14, magsitibay kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. Bigkis na katotohanan. Yun daw ating baywang. Alin ba yung, bakit ba sa baywang? Dahil yan po yung puwersa ng tao. Binanggit yung salitang baywang sapagkat yan po ang puwersa ng tao. Baywang ng ating pagkatao. Ito po ang lakas. Yung mga weightlifter, papawansin po ninyo, yung baywang po ang pinag-uusapan diyan. Naglalagay sila ng girt bago sila magbuhat ng mabibigat. Dahil pagka yan po ay hindi nyo pinotektahan at nag-slip yung pong inyong buto, baldado kayo. Kaya po ang sabi rito, baywang. Sabi po rito, baywang. Na inyong magsitibay kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, hindi kalukuhan. Yan po yung sabi. At yan po'y kinakailangan po natin sa ating buhay. Ano pa? Breastplate of righteousness. Baywang ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katuwiran. Breastplate. Nasaan ba ang breastplate? Saan nakalagay? Ay di sa breast. Breastplate sa dibdib. Anong meron sa ating dibdib? Minsan yung katatagan.
Naririyan yung sentro ng ating damdamin, naririyan yung puso natin. Pero sabi rito, breastplate of righteousness. Kaya po tayo ay kinakailangang naunawaan natin ang bahaging ito. Breastplate of righteousness. Hindi kasinungalingan. Huwag mong yakapin sa iyong buhay ang hindi tunay, ang hindi totoo. Ang yakapin mo yung totoo. At yan po ay ang salita ng Diyos, ang higit sa lahat na mapagtukunan natin ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. Okay? Binibigyan po tayo ng assurance to be able to stand against the wiles of the devil. Ang sabi po rito, we ought to wear the whole armor of God. Ano pa? Diyan sa 15. Yan lang, diyan sa 15, ano po ang sabi? At ang inyong mga paa ay may panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, that your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Shod. Baga yun yung do sa mga cowboy, yan po yung may ano yung tawag doon? May sima, na pagtapak mong ganyan, hindi ka basta madudulas. Yan po yun ang tinutukoy. Pagka madulas, dahil noon, hindi ka dudulas. Naalala ko po noon, nung kami nagbubukid pa, wala namang sapatos doon. Yung hinlalaki, yung para hindi ka umus-os. Pero dito po ang sabi, shod sa ating mga paa. Sa katotohanan, huwag mong hahayaang ikaw ay umus-os. Pag wala ka sa banal na kasulatan, uus-os ka. You will slide. Pero kung ikaw ay sagana sa aral ng Panginoong Diyos, matibay ka. And then, sabi po rito, sa verse 16, ano sabi rito sa 16? Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Pagtiwalaan mo, ang aral ng Diyos ay tunay. Katulad ni Shadrach, Meshach, Abednego, na sila po ay sinabing itatapon ka namin sa apoy, pero hindi sila nagkaroon ng anuman doubting sa kanilang sarili. Sila'y itinapon sa apoy at sila'y pinotektahan ng Panginoong Diyos. Totoo po ang salita ng Diyos. Sa ngayon po, ito po'y totoong winawasak ng paniniwalang Islam. Ito ikang Bible natin ito, corrupted yan. Hindi yan tama. Kaya mag-iingat po kayo, ang dami na rito sa atin. Sa Amerika, ako po'y nalulungkot. Palagi po ako nakakapakinig ng debate kay Cliff. Ang kalaban po niya, supposed to be Christian nation, but this time, so many na hindi na po naniniwala sa Bible. Ang pinaniniwalaan na yun ang Quran. But praise the Lord, we have the Bible. Ang sabi po ng 2 Peter, ito ay mula sa Holy Spirit. Ano pa po ang sabi? Shield of faith, verse 17, helmet of salvation. Verse 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Helmet of salvation. Nasa ulo po yan. Yung helmet. Kaya po kung ating ipipicture itong dinidiscuss nitong image ay isang sundalo na kumpleto sa kanyang mga kasangkapan upang hindi magiba, upang hindi madaya, upang hindi maisahan ng kaaway. Helmet of salvation. So ibig sabihin, paramihin mo ang iyong kamalayan tungkol sa Panginoon, sa kanyang aral, at huwag kang madaya ng kaaway. And then, ano pa po ang sabi? Sword of the Spirit. Ang sabi po rito, at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yun yung ating espada. Yun yung ating espada. Ako nga po'y nakikinig ng mga debate, ay sanika, sinasabi sa Bible ni Jesus na ako ay Diyos at inyo akong sambahin. Direktang sinabi ng Panginoon.
Bagaman naroroon yung mga katotohanan si Kristo ay Diyos, pinatututuhanan po ng ibang pananiniwala na hindi Diyos si Kristo. In the beginning, God created in the heaven and the earth. Sino yung lumikha ng mundo sa John 1:3? Si Christ. Na? All things were made by Him, and without Him, ay walang anumang bagay na nagawa. Sa Colossians din, sa chapter 2, verse 16 o 1:16, naroroon ang Panginoon ay Creator. Ayan ay patunay ng kaniyang deity. Mga kapatid, kaya nga po ang sabi po rito, sword of the Spirit, which is the Word of God. And then sa verse 18, pagiging prayerful. Ang sabi po ng 6:18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. Be prayerful. Huwag tayong matapos ang maghapon na hindi tayo nananalangin. Wala tayong sariling lakas. Pag meron tayong mga doubting sa ating sarili, pray to God, Lord, help me understand this truth of Thy words. Yan po yung kinakailangan po natin na binabanggit po dito sa ating talata. Ano pang meron dyan sa verse 18? Sabi po ng ating talata, akin pong tiningnan lahat yung ating nakikita ron na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon na mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So nandoroon yung idea na be prayerful, magkaroon din sa iyo ng perseverance, sa iyong gawain ng pananalangin. Huwag kang basta bibigay, iyakapin ang katatagan. And then naririyan din po yung sinasabing supplication sa lahat ng mga banal. Mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. Tayo ay nag-aaral sa huling panahon. As I said a while ago, tayo po'y haharap pa sa maraming mga kahirapan. Marami pang mga tukso na ang intention ay wasakin ang inyong pananampalataya. But the very clear command, instruction from this text, we ought to wear the whole armor of God. Yan po yung sabi. Huwag kayong lilihis sa mga pagtuturong ito. Magbasa kayo ng Bible. Basahin yung palagi. Nabanggit na natin the other week. Ang Bible ay ating pagkain. Dito sword. Okay? Ito yung pamukpok natin para tayo turuan, ituwid. Nandito yung lahat ng kinakailangan natin. Upang sa ganon tayo man ay humarap sa mga pagsubok na ito, sa mga trials na ito, ay magkaroon po ng tagumpay, triumph in our battle against this work of darkness. So sa madaling salita, sa kahuli-hulihan, ang advice nga po ay ating isuot ang buong kagayakan. At paano natin ito may susuot? Una, paniwalaan natin ito. Minsan tayo po'y nagbabasa, but we just put them in abeyance. Hindi natin pinapansin. Yan na ang sabi, isuot ninyo. Anong gagawin ko? Ini-ignore minsan ng mga mananampalataya dahil hindi naniniwala. Mga kapatid, totoo ito. Totoo ito. Ang Diyos ay totoo. Therefore, those instructions na ibinigay sa atin, we got to embrace them, believe them. Okay? Yun po yung dapat nating makita. So, by believing it, by upholding it, by enriching it in our life. Tunay yan, tatanganan ko yan, pagyayamanin ko yan sa aking buhay. Amen po? Okay? Hindi po yung isang linggo nang hindi nababasa ang Bible. Isang buwan na. Puno na alikabok.
Puro lang ang cellphone ng tangan. No? Mga kapatid, sa aming mga bisita, ang ating ipinapangaral dito ay Bible. Ang ating itinuturo dito ang paraan ng kaligtasan ay si Jesus lang. Hindi yung pagiging miyembro ng church na ito. No? Ang paraan ng kaligtasan sa Bible ay walang iba kundi si Kristo. Hindi yung pag-anib na itinuturo yan ng iba. Umanib kayo sa amin dahil ang ililigtas ni Kristo yung iglesia. Ang Savior ay hindi ang church, si Christ ang Savior. Amen? Kayo ikay magpabinyag para mahugasan ang inyong kasalanan. Hindi po ang paghuhugas ng kasalanan ay yung binyag, kundi yung redemption ng ating Panginoong Hesus. Ephesians 1:7. Bagaman tayo po, kung tayo tunay na nakakilala, ang instruction ay sumunod ka sa tubig ng bautismo, not because that is the means para mahugasan ng iyong kasalanan, kundi as evidence na ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, sana po sa oras na ito, naroon po yung kamalayan. Kinakailangan ako'y maging matagumpay sa aking laban ng Kristiyano. Amen po ba? Meron ho ba kayong panalangin ganyan? Paggrabe pa po ang labanan, hindi natin alaman kung gaanong kahirap, no? But, ang sabi ng Bible, gamitin natin ang buong armor of God. Okay? Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo na mayroon kayong banal na kasulatan na inyong ibinigay sa amin bilang amin pong source of knowledge tungkol sa marapat po naming matutunan sa amin pong hinaharap at nilalakarang masamang sanglibutan. Tunay, Panginoon, ang mundong ito'y pasama ng pasama. At nakikita na po namin, Panginoon, sa ngayon, mula pa nung una, paggrabe ng paggrabe, ang kalagayan ng amin pong mundo. But Lord, naririyan po ang iyong salita. Ang dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isang iyong mga anak, nawa nga po ay huwag naming ipagkibit balikat ang aral, ang turo, ang paalaala na dapat naming yakapin ang kabuuan ng kasangkapan na inyo pong binabanggit sa inyong salita. At aming Panginoon, sana nga po sa inyong pagbabalik, makita mo po ang Good Shepherd. At ang mga kapatiran ng Good Shepherd ay kayo po ang tunay na pinanghahawakan. Ang inyong mga aral ang tunay na niyayakap. At amin pong idinadalangin, Panginoon, ang bagay na ito. Gayun din po, Panginoon, ay aming idinadalangin ang aming mga kaibigan. Hindi ko po alam ang kanilang kalagayan sa ngayon. At kung wala pa po sa iyo, Panginoon, ang iyong maliwanag na salita, ang paraan po ng kaligtasan, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang. Siya po ang bugtong na anak na inyo pong ipinadala dito sa lupa, nagtiis ng hirap doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang aming kasalanan. Kaya nga po ang sabi ng inyong salita, kung kami po'y sasampalataya sa Panginoong Hesus, alaalaon bagay sa kanyang tinapos na gawain doon sa krus ng Kalbaryo, kami po ay magkakaroon ng kaligtasan. At yan po yung aming pinanampalatayanan. At salamat po dahil diyan nagkaroon po kami ng kapatawaran at katiyakan ng kaligtasan. And Lord, I pray, kung mayroon pong mga iba pa na wala pang ganyang pag-asa, tulungan mo po na sila po'y magpasiyang tanggapin kayo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit po ang ating mga mata, una po sa aming mga kaibigan, hindi ko alam ang inyong kalagayan, kung kayo ay ligtas na, tiyak na ninyong kayo palangit o hindi pa, but praise the Lord sa opportunity na ibinibigay ng Panginoon.
Siya po ay may paanyaya sa iyo kung hindi mo pa natatanggap. Ang sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung isang invitasyon. Kaya po ngayong umaga, kung iyong tatanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas, patatawarin ka sa iyong kasalanan at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Pero po ba magtataas ng kamay? Pagpapahayag ng pagtanggap sa Panginoon. Is there anyone who wants to receive the Lord Jesus Christ? Meron po ba? Meron po ba? Okay? Sa mga mananampalataya, merong labanan tayo. Meron ka bang panalangin sa Panginoon, Lord? Nais ko pong ako'y palaging tagumpay sa aking laban. Tulungan mo po ako, Panginoong Diyos. Marami ako nakakaligtaan, but through your grace, Lord, ako po'y humaharap sa iyong harapan, praying, Lord, na ako po'y tulungan mo na maging matagumpay ang buhay kong ito ayon sa iyong kalooban. Is that your prayer ngayong umaga? Amen. You can stand up wherever you are and pray to God, Lord, help me, I am weak, but Lord, kayo ang aking tagumpay. Meron pa po bang ganyan ang panalangin? Amen? Diyan sa taas? Yes? Naririyan ang diablo, nasa paligid natin every day, every moment of our life. He is working his best to tempt us, to deceive you. Ngunit naririyan ang Panginoon, malalapitan natin. Lord, tulungan mo po ako sa akin pong mga pagkukulang sa aking spiritual na buhay. Tulungan mo po akong kayo po'y aking mayakap ang iyong mga aral. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Yes. Amen. Meron pa po ba? Lord, I pray for my loved ones. They are still unsaved. Help me, Lord, na aking ma-share ang iyong salita. Alam kong ang diablo ay binibigyan ako ng takot, but I have so many loved ones that are still unsaved. Lord, give me that courage so that I could share to my loved ones thy truth, thy words. Is that your prayer? Meron pa po ba? Okay, dakila po naming Diyos. Purihin po ang iyong pangalan. Salamat po na inyong ipinakita sa amin ang mga kasangkapan na kinakailangan po ng aming spiritual na buhay upang amin pong maipagtanggol ang labanan ng aming pananampalataya sa napakagulong mundong ito, sa mga gaawa ng kaaway. Lord, salamat po. At ngayon po, Panginoong Diyos, naririyan ang iyong mga anak, may mga panalangin, tulungan mo po, O Diyos. Tunay na nasa sa inyo lamang ang aming pagtatagumpay. Sabi mo po, Panginoon, kung wala kayo, wala kami magagawa. And we recognize that truth, Lord. That's why we are praying. Kami po'y tulungan mo. Palagi po naming dalhin sa inyo ang aming mga sarili. At ang bawat isang may panalangin, O Diyos, sila mga nakatayo, Lord, i-bless mo. Bigyan mo po ng enough strength upang mapagtagumpayan ang paggawa ng kaaway. Salamat aming Diyos, at ito po'y dalangin po namin may pagpupuri sa iyo at hiningi pong lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.